Blessed day everyone. Salamat sa inyong pag-ubanasab kanato karong adlaw para sa pagdiskubre mga prinsipyo gikan sa pulong sa Ginoo. So sa atong pagsugod, let me share to you a short story about Mohan and Sohan. Si Mohan ug si Sohan usa ka suod nga mga maghigala. Sa kadlaw nagkita sila ngayahang si Mohan niingon kay Sohan, "Uy, mura og malipayon kay kakaron." Tubag si Sohan nga tinuod kay bago lang ko nagminyo. Ingon si Mohan, "Uy, maayo na, congratulations." Pero ingon si Sohan, "Di na ako kinahanglan ang imong pag-congratulate. Kay nga akong asawa, perting ituma, unya pangit pagyud. Di na ako siya gusto." Ingon ni Sohan. That's indeed a sorry news. Ingon, subo nga balita ka na, ingon ni Mohan. "Oh, I am not sorry." Ingon, wa ko mabalaka ni ana because tungod niya na nakadawat ko og usa ka dako nga mansion og dowry. Matod pa ni Sohan. Ingon si Mohan, "You are indeed lucky. Swerte kagayod." Matod pa niya. Inya ingon nitubag si Sohan, unsay good luck, unsay maayo, unsay swerte. Ang mansion nga gihatag sa kuha nasunog. Unya sa paspas kaayong higayon nasunog. "That's really unfortunate," ingon ni Mohan. Pero ingon si Sohan, No. Nalipay ko tungod kay katong pagkasunog sa mansion, naapil ang akong asawa, unya namatay usab siya uban sa kalayo." So ingon si Mohan, gunid sa iyang ulo, ingon siya, "Pagka na lang ning mga tao, way pagkakontento sa kinabuhi, murag sama ning akong higala nga si Sohan." Our message for today is about the secret of being content. If you have your Bible with you, turn it with me in Philippians chapter 4, verses 10 up to verse 13. Okay? Let's read. "I rejoice greatly in the Lord that at last you renewed your concern for me. Indeed, you were concerned, but you had no opportunity to show it." Verse 11, "I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content, whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any way and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all things through Him who gives me strength." Mao kini ang pulong sa Ginoo gikan sa Philippians chapter 4 verses 10 up to verse 13. Every Christian kita kuno nga matag believer nga na kay Kristo kinahanglang magkat-on unsaon mamahimong kontento samtang kita gakinabuhi. Usa ka commentator nagaingon, "Prosperity has done more damage to believers than has adversity." Ang kahayahay kuno sa kinabuhi, ang materialis nga butang mas daghan kuno kadautan sa kinabuhi sa magtotoo nga na kay Kristo kaysa mga panahon nga naglisod sila og nanginhanglan sila. But no, ingon pa ni Socrates, naghatag siya comment mahitungod sa kinsa kuno ang pinaka-dato. Niyang comment ingon siya, "He that is content with least." Matod ni Socrates, mao ang tinuod nga the richest people or the wealthiest people in the world. Ang prinsipyo nga gusto na akong ipaambit ka na itong tanan karon is that contentment came from being in constant union with Christ, who is all sufficient. Ang pagkakontento sa kinabuhi o sa panahon sa panginahanglan
matagamtaman lamang o gagikan lamang kini kung aduna kitay kanunay nga pakig-usa o relasyon nga na kay Kristo nga siya maoy naghatag gyud sa tinuod nato nga katagbawan. Ang sekreto kuno sa being content is when we center our life in Christ according to Apostle Paul. So makita nato diri in our passage nga gibasa, contentment is a byproduct of our relationship with Christ. Let's turn again our Bibles sa verse 13 of Philippians chapter 4. I can do all things through Him who gives me strength. Pero I like the version na giingon sa New King James Version, I can do all things through Christ who strengthens me. This is a misquoted verse. Daghang mga tao o Kristiyano usahay na ay mali nga pagkutlo ni ining bersikulo. Si Evander Holyfield, iyahan ng gitatak yun sa iyang shirt o sa iyang short, boxing short during his fight with Mike Tyson. This verse has nothing to do with boxing or any endeavor in life. Unfortunately, daghang mga Kristiyanon ginarelate kini nga verse in almost all circumstances sa ilang kinabuhi. Pero unsa man gyud ang circumstansiya nga girelate kini ni Apostle Paul? Ug unsa hinungdan nganong gisugyot kini ni Apostle Paul? So atong tan-aw, the phrase do all things, do all this or do all things is actually a reference nga gigamit ni Apostle Paul to describe his response and attitude in terms of God's provision. So una makita nato ang attitude ni Apostle Paul diya nagpakita in verse 10. He shows the attitude that he rejoices in the Lord when needs are met. Naglipay siya, nagdaig siya sa Ginoo kung sa panahon nga ang Ginoo magatagbo sa iyang panginahanglan. And Apostle Paul is expressing his gratitude sa Ginoo una sa tanan o ikaduha sa mga believers sa Philippians sungod kay gigamit sila isip instrumento in verse 10 aron tagbuon ang iyang panginahanglan while Paul is in prison, while Paul is in captivity ngadto sa Roma. And yet because of this, Paul rejoices. Pero nindot kayo ang giingon ni Apostle Paul in verses 11 and 12 nga ikaduha nga attitude nga ipakita diri. He rejoiced when the Lord met his need. Second, kung dili man pananglitan, he is content in whatever God provides. Nindot kay nga kinaiya, no? Nga gipakita ni Apostle Paul ang iyang pagkakontento. Matud pa sa verse 11 and 12 ingon siya diha na he is content whether naa siya sa panginahanglanon, naa siya sa kapitos, naa siya sa kagutom, ug naa siya sa abundansya. He is content whatever God provides. Therefore, Apostle Paul is saying to us, I can rejoice and be content because Christ sustains me. I can rejoice and be content because Christ sustains me. Ang contentment ni Apostle Paul wala nagikan sa iyahang ginatawag nato kaugalingon nga kusog o gahom or kanang ginatawag nato nga positive thinking. Kundi it was Jesus who enabled him to be content. Sa atong society karon uso kaayo ng mga think about positive things, good vibes, kaya aron malipay ta sa kinabuhi or aron kontento ta sa kinabuhi, kinahanglan magunahuna ka mga positive thinking, mga ninginiana. Pero dili na maoy source, isip Kristohanon dili na maoy atong source of power or the ability to be content. But it is through Jesus Christ nga kita makontento gayud sa kinabuhi. That is why it is crucial nga kinahanglan ang matag usa nga Kristohanon, kinahanglan adunay kanunay nga pakig fellowship pag-ila kay Kristo aron masinati gyud nato ang contentment. Apart from Christ, we will never be content
in this life. Apart from Christ, we will never learn contentment tungod kay si Kristo lamang ang tinuod nga maghatag gyud og katagbawan sa atong mga panginahanglan. So makita nato diri, just like Apostle Paul, he learns to be content not because he learned from this somewhere else, but he learned to be content because of his constant relationship with Christ. And because of that, because of his knowledge of Christ, his Lord and Savior, bisan naa siya sa kapitos, kawadon, o sa panginahanglan, iyahang nakatunan gayud nga magdepende nga na sa Ginoo, makontento nga na sa Ginoo, tungod kay nasayod siya nga ang Dios adunay paagi aron i-provide ang iyang mga panginahanglan. So tingali ang matag usa kanato karon, labi na sa atong sitwasyon kung atong i-reflect. Siguro some of you are worried may tungod sa inyong kahimtang karon sa panimalay in terms of economic or monetary status, or maybe some of you are worried tungod kay tingali dako ang posibilidad nga matanggal tas trabaho, mawad-an tag trabaho kay matod pa sa atong komunidad, daghang mga kumpanya karon nga padulong na magsirado, padulong na sila magdeklara nga magbawas og tao kay ang ilang unahuna dili na kinahanglan daghang tao karon tungod sa kahimtang nato. So maybe these are the things nga nakahatag kanato og kabalaka, and therefore na troubled kita, nabalaka kita may tungod sa atong kinabuhi. Unya na malandong kita, unya unsaon na malang ang atong kinabuhi. Pero this word from the Lord is an encouragement to us. Once we are in Christ, once we are in relationship with Christ, matud pa sa Biblia, dili ta angay mabalaka niana. And this is an opportunity wherein we can learn to be content with Christ. So as long as we put our trust in Christ, ang atong pagsalig na ang na kay Kristo, ang atong ginurture, ang atong relationship nga na sa Ginoo, God will assure us of this life, whether we are in need or in plenty or in want or in hunger. Usa ka nindot kining reflection sa ato ang kahimtang karon o sa atong relationship nga na sa Ginoo. Contentment, magikan ang contentment or masinati ang tinuod nga contentment kung kita dunay constant union with Christ nga siya gyud ang tinubdan sa tanan natong panginahanglan. So I hope and I pray that this particular principle will inspire us even as we reflect sa ato ang kinabuhi or kahimtang karon. And even as we journey together as a body of Christ, niining kahimtanga sa atong komunidad. God assures us of His peace. God assures us of His presence. And above all, through Christ, we can learn to be content tungod kay ang atong panginahanglan naa diha lamang makita nganha kay Kristo. Nindot kayo kining, as we close, let me share to you a story about mahitungod sa usa ka dato nga tao o usa ka mangingisda. And this is wonderful parable na atong makatunan nga to have this same attitude of being content in life. Not because we have everything, but it is because we learn to be satisfied of what God has given us. The story or the parable of a rich man and a fisherman. The story is told when a rich man, iyang namatikdan usa ka adlaw ang usa ka mangingisda nga naglingkod sa iyahang bangka nga nagpahayahay. Ang dato nga tawo may nangutana, nganong wa ka man ni laud unya nangisda? Ningon ang fisherman, tungod kay nakakuha na kong igo para karong adlaw. Nga ningon ang rich man, nganong di man ka mo manakupa og daghang isda unya imong ibaligya og aron matagbo ang imong mga panginahanglan. Nya nahibulong kaayo ang fisherman.
Ngayon siya, unsa may ako ang buhaton ni ana? Then the rich man answered, pwede ka makaipon og dako nga kantidad. Nya, pwede usab nimo nga mopalit ka og maayo nga og mas dako nga bangka. Aron nga makaadto ka pa sa mas loud, unya mas makadakop ka og mas daghan nga mga isda. Unya, pwede kang mopalit og mga nets. Nya, kaning net imong gamiton aron makadakop ka og daghan pagyud nga mga isda. Then therefore makahimo ka og daghan nga mga kwarta. Mukita kag daghan nga mga kwarta. Nya, di madugay basin tingali og daghan ang imong mga bangka, unya mamahimo ka ng dato sama nako. The fisherman, nangutanang fisherman sa dato, unya, unsa may akong buhaton niya na? Then ingon ng rich man, aron makapahayahay kas kinabuhi, unya maglingkod ka, unya di nakakinahanglang maningkamot pa o magdali. To this, nikatawa ang fisherman, ingon siya, unsa man sa tanaw day nimo ang akong gihimo. Yana. Nindot kaayo nga character and attitude. Every Christian should learn to be content. Tungod kay naa ka nato si Kristo. So, ang prinsipyo nga gustong itudlo ka nato sa Ginoo karon, do not be occupied with our need. Or perhaps ang mga butang nga gusto natong i-acquire. Kay kaning mga butang nga mao kinahinungdan nga mas nagdaot ang ato ang Kristohanon nga kinabuhi. Pero nga na kay Kristo atong tun-an ang makontento. Tungod kay si Kristo ang maoy naggarantiya kanato nga iyang ihatag kanato ang atong mga kinahanglan ug ang atong mga panginahanglan. So may the Lord continue to inspire you through His Word, and may the God bless you samtang kita nagatuon nga atong mabatunan kining pamahimong kontento sa atong Kristohanong kinabuhi. Let me close this in a word of prayer. Father, we thank you for your reminders. Salamat sa mga pulong ni Apostol Paul nga imong gigamit nga pinaagi kay Kristo lamang namo makatunan Ginoo kining pagkakontento sa kinabuhi. Lord, nasayod ka sa among mga panginahanglan. Nasayod ka sa among kahimtang sa pamilya o sa among kinabuhi. O sa daghang mga panahon nga kini maoy na himong ugat sa grabe namo kabalaka o grabe namo kaguol samtang kami kinabuhi nga na kanimo. Ug tungod niini nakalimot kami nga aduna kami Dios nga maoy tinubdan sa tanan. Busa amo pagampo nga Ginoo tabangi kami nga amo pagsalig na nga na kanimo. Nga amo makatunan nga makontento Ginoo una sa tanan nganha kanimo o sa mga butang nga imong gihatag kanamo tungod kay kini mao'y imong paagi aron amo kang mailan ug aron among makita ang imong tumong niining among kinabuhi. Salamat Ginoo nga bisan pa man sa tunga taliwala sa among krisis nakita namo ang imong provision. Nakita namo ang imong pag-amuma kanamo. Busa kami na kontento niini ug kami mapasalamaton niini kay dunay kami Dios nga na kanunay nagatiman sa among mga panginahanglan. Salamat kini ang pag-ampo sa panalangin ng Hesus. Amen o Amen.